Morning. Opo kayo. Good morning. Sesya na kayo. Alam ko lang pasok ngayon pero wala na maasahan ng tao kundi tayong gobyerno. Kaya please extend my gratitude to your family. But anyway, I'd like to be brief. First, Arnel, kamusta yung handa na ba yung mga evacuation ninyo, if ever? Yes, sir. Bukas po ang baseko natin. Puntel pa lang, walang lamang pa. Ilan na yung pasyente natin client natin kahapon? May lumabas kahapon, di ba? Meron na po. May nag-volunteer? Jay? Sa baseko po. Ngayon po, meron po tayong active na 4 na evacuation centers. Dito po sa Barangay 101, Zone 8 sa Merote. Dito po sa Big. Meron po tayo na 150 families, 471 individuals. At dito naman po sa District Welfare Office Park namin sa May Sagat, sa Tapo, sa Bahay Kalingan. Meron po kami yung 35 families. Ito po yung galing doon sa Estero ni Galina. Na meron po 35 families at 155 individuals. At kanina po, nakita yung barangay 598 sa may Dangka, sa may Lika Overcourt. 4 families lang po, boss. At meron po 80 individuals. At dito naman po sa Paseco, sa Kasangan, yung galing po ng Aplaya, sa Paseco Evacuation Center po, meron po tayong 54 families, 211 number of individuals. Okay, nakapag-breakfast na ba sila? Tapos na po lahat, sir. Saka yung kagabi? Yes, Dinner. sir. Ito po. You make sure that there is a food provision Yes, sir. to our clients. Pati po yung nagbigay din po kami ng mga tulugan nila, yung provision po namin ng sleeping mats, then nagkagay din po ako ng modular tent para di naman sila gawin time na sa room. Okay. So, ready naman yung food natin and hot Ready po, meals. sir. Ready po. Andres, Kenneth, and Director Dennis Biay and Director Randy Sadak. You make sure that all the debris that is present in our roads must be cleared at all time. Kasi on top of the flooding, this debris may cause also accident or harm to passers-by. Kaya pasabihan na lang yung mga tao natin, pasensya na muna while it is holiday or non-working days. But we have to be in the streets of Manila. When I included Dennis Biahe and Engineer Andres, while kayong dalawa, Andres and Kenneth, all the logistical resources must be made available in the streets of Manila. Tayo naman yung ilaw. Make sure na gumagana ang ilaw, mga poste, okay. Kasi mahirap yung baha na wala pang kuryente. Wala namang announcement ng Meralco. Meralco, how are we doing with our electrification? Good morning, Mayor. Kasama. Sa Manila po, ang area po natin, wala po tayong naka-down na circuit. May salamat sa Diyos. Thank you. Aside from those isolated cases po, yung mga households na walang kuryente due to the debris, hangin. Pero we are already addressing those concerns po. So yun, katulad nun, halimbawa, poste ng Meralco, kable ng Meralco, na laylayan ng halaman. You make sure that we help Meralco to cut down all those unnecessary materials sa mga kable at poste. Pag may tumumba silang poste while they have the resources to do it, but we make sure we add to the resources. Mag-joint force tayo. Basta ligtas lang yung tao kasi mahirap yung kawad pag nasa kalsada. Manila Water na dito sa Maynilad. Di bali pa visual lang sila kung meron tayong mga water interruption or something. But so far wala naman akong nakikita sa kanila.
So, tayo naman, Dennis, our traffic enforcer must be present in our streets to assist what do you call this, passers-by. So, mga naghahanap buhay sa kalsada kahit na may bagyo. At yung mga gumagamit ng kalsada. Nasuot ba nila yung mga gamit nila? Yung protective equipment? Yung weather, ano yun? Weather. Yung mga doctors natin na Padilla, nagagamit ba nila yung waders nila going to office? Because I really don't know. While it is true that generally ang Manila walang baha, but there are some areas na flooded pa rin, like some portion of Top Avenue. Nagagamit ba nung inyong mga, ano? Yes, Mayor, naka-assign po, naka-allocate naman po sa kanila just in case na kailangan nilang gamitin. Okay. So, yung mga traffic enforcer natin nasa kalsada Opo. to assist. Kaya ngayon, baka magtaka sila kasi ibang province katulad po ng Abin. Yung mga... I-assist nyo lang. Nagsasalmat ng Loro Marquez. Talagang ganun. Siyempre, hindi naman submarine yung mga jeep nila. Wala sila sa Butanga. Kasi pinoprotektahan din po nila sa kanilang gamit din. Kasi saka yung tao, yung pasahero. Okay. Now, to General Santiago, make sure all our PCPs, precincts are on alert. Yes, sir. We will not allow itong mga tolongges to take the opportunity na makapamerwisyo. Kasi alam mo, pagka malamig ang panahon, baka mamaya maglabasan sa lungga tong mga to. Opo, sir. Okay, now, bago tayo mag-forecast and all other things, ito pinaka-importante sa lahat. All our health centers and hospital is on high alert. When I say high alert, you make sure that there is enough supplies that may cater particular disease. Director Padilla, ano ba usually ang mga ang tawag yan na pasyente natin kapag ganito 2-3 araw na masamang panahon. Yes, Mayor. Good morning po. Good morning po sa lahat. Usually po, pag mga gatong season, ang tumataas po nating cases is yung acute gastroenteritis o yung pagdudumi. So, Pagtatae. nakita na po natin yan na ngayon dahil medyo tumaas po ang ating cases ng AGE sa mga emergency rooms. But we are available naman po ang mga sufficient ng supply ng IV fluids po natin. Dumating na ba yung bagong supplies nyo? Yes, Mayor. Meron na po. To other directors, yung 7 director, let's do the Baseco Hospital. Dumating ba yung mga supplies mo doon, gamot and so on and so forth? Sir po ang aming supplies. Oo. Although outpatient department pa ng Magana, we are ready. Okay. Meron namin complete ang supplies. Good. Anytime is Gat Andres Bonifacio. Yes po, Sir Jack Andres po. Dahil po nakapag-deliver na for enough naman. Actually, meron pa po, dahil nasa third quarter pa na tayo. So, maayos naman sila paggamit. And then at the same time, yung pong mga standard na po mga employees, even hindi makauwi. So, Okay. we support tayo ng food. Austin. Morning po, Mayor. Good morning po sa hospital po na Tondo, kompleto naman po yung medical supplies, saka yung mga gamot, IV fluids, na kailangan. Yung IV fluids talaga very important nowadays. Okay. Sa mga nagkakaroon ng pasyente, kasi karaniwan ngayon, mga pediatrics patient. Yung mga bata. Sa Justice Jose Santos. Yes po, Mayor. Good morning po sa lahat. Good morning po. Kompleto naman po, Mayor. Last Friday po nag-deliver yung ating supplier ng gamot. Ngayon po, meron kang 5,600 na available na doxycycline.
Ready naman po yung emergency room natin. Okay. Kompleto rin po sa mga swero. Hospital ng Maynila. Medyo pakonti na yung aming mga fluids sa dami ng pasyente. Pero makakahingi naman kami sa mga Oh, you help each other based on demand. Whatever is available on other hospitals, through the leadership of Director Padilla, you must coordinate this type of resources that is highly needed nowadays. No? While the other is, being challenged because of the patients arriving in their institution, the others may not. No? Those supplies must be transferred immediately if needed. Then, in a good hour or good day, we call our supplier to provide, to refill or replenish such IB. Tuloy naman yung yung angioplasty, angiogram. I heard that you have a incoming patient. sa ngayon po na wala na. Pati yung for lahat ng endoscopy, lahat ng mga special nag-stock on today. Wala ngayon. More. Okay. Pati OPD, pinastock mo na namin kasi masamang panahon baka lalo pa matasakit. Outpatient. Outpatient. Sa Santa Ana, paki-button niya please. Yeah, there you go. Morning again. Sa Santa Ana Hospital po, kumpleto naman po ang aming gamit. Nakahanda po kami during the week. Naglabas na rin po kami ng advisory regarding leptospirosis, and then nag-distribute na rin po kami sa mga na-expose sa blood ng mga prophylactic antibiotics. Okay, what about the blood bank storage natin? Marami ba tayong Meron tayong sufficient stock po. sufficient? Kasi we'll never know, no? Blood may be needed, but alam mo, isa sa problema ng blood during typhoon, walang magdo-donate or walang... But we have enough supplies. And right now, operational po yung OPD natin for handling just to address the needs of the community. Okay, good. Now, let's go now to again to Director Padilla. Bukas ang health center natin. Ayun po, bukas na. Yes, Mayor, bukas po kami. And yung leptospirosis testing po ang aming service ngayon. Available lahat ito sa health center. Yes, Mayor, we still have 168,000 doxycycline deployed sa ating mga health centers at saka yun sa mga offices na kailangan po nila. Okay. Now we are all set, no? Yun ang mga major and possible nakakailanganin ng tao ngayon. But on behalf of the people of Manila, I would like to thank each and every one of you, but by being always prepared ahead of its situation. And thank you nga pala kay Andres saka kay Kenneth at yung mga team niya. Please send my regards to our team. We've been doing a lot of clearing since last night, no? Mga debris. But we must continue because medyo malakas ang hangin sa labas, and this will may hurt somebody. So as much as we can, we must continue to function as MDRRMC. Now I would like to listen to the briefing of Christian. Christian, tingin na ng briefing mo. Good morning po, Mayor. Good morning po sa lahat po. So, today po, ang ating pong weather forecast ay, sige next slide. So, sa ngayon po, yung kanina pong naranasan natin malalakas po ng pag-ulan ay dulot po ng tinatawag po nating enhanced southwest monsoon. So ito pong enhanced southwest monsoon natin or habagat ay nagdadala po yan ng mga sufficient moisture para po magkaroon ng tinatawag po nating thunderstorms. Yung mga sunod-sunod po na mga pag-ulan po na yun
ay tinatawag po natin na severe thunderstorm at yung hangin po na naranasan po kaninang madaling araw at ng mga nakarang araw ay dulot po ng tinatawag po namin na downdraft. Ibig sabihin, yung ulap po sa sobrang kapal, biglaan po bumabagsak yun. At pagkasama po ng pagbagsak ng ulan, habang bumababa po siya, may kasama na rin pong hangin yun. At kagabi po, ang na-record po natin na lakas po ng hangin ay katumbas po ng isang, kung may bagyo po, ay signal number 2. Ang wind gust po natin ay umabot po ng 64 kph. Kaya po yung mga bahay, may mga bahay po na natanggalan po ng bubong at mga punong nabuwan po during po ng mga pagulan po na yan. At tayo po dito sa Manila City Hall ay nakapag-record po in the past 6 days ng 350.4 millimeters. Ito po ay katumbas halos na po ng buong ulan po natin for this month na July po. So again, for this month of July, 432.3 millimeters po for this August po, 432.3 millimeters po ang average rainfall po. At ang naranasan po natin is umaabot na po ng 350.4 millimeters. So therefore, almost 1 month po na buhos ng ulan ay ibinuhos lamang po sa loob ng 6 na araw. So yun po yung reason kung bakit po kabila rin po ang ating flooding po. Especially po dito kapag tumatapat din po during the high time. Next. So para naman po sa ating pong rainfall forecast, sa ngayon po, base po sa ating mga latest weather model, tayo po ay sumasailalim pa rin po ng dilaw. Meaning po sa mga susunod po na araw, hanggang bukas po yan, actually bukas po, ay nakadilaw 50 to 100 millimeters po ito. So expected pa rin po na moderate to heavy pa rin po ang ating mararanasang pagulan. In fact, ngayon po, kaya bago po tayo mag-meeting, meron po tayong nakikitang thunderstorm po na dala po muli ng habagat. So, possibly, by 12 or 1 po muli ay lalakas po muli ang ating ulan. Manangali. Yes po. And yun po ang ating magiging forecast po hanggang bukas. So, bukas naman po, hanggang tanghali po yan bukas. After po ng tanghali po ng Tuesday, expect improving weather na po. And then, unfortunately, hanggang Friday lamang po ito dahil Sabado at Linggo na naman po may dadaang bagyo na naman po sa northern portion po ng Pilipinas. At posible pong hatakin po muli nito ang aming habagat. So, on high alert po ulit by Saturday and Sunday. So, next. So, ating pong tidal prediction. Ngayong araw po, ngayon nga po ay nakatapos na po ang high tide po natin, 8:01 AM at 1.7 meters. At maglo-low na po siya by 4:42 PM mamayang hapon po. So, bukas naman po ng umaga, alas 9:16 po ng umaga po, mas mataas po bukas ang ating high tide. Yun po, bali, kapag habagat po kasi, ang usual po nakatangian po niyan, umaga po at hapon ang laging malakas ang ulan. So kung tatapat po yung 9:16 AM ulit at kung magkakaroon po ng thunderstorm, posible pong maging ganun po ulit ang ating sitwasyon bukas. So 9:16 AM at 1.9 meters po yan at bababa po at magiging low ang ating tide by 5:22 PM at negative 0.2 meters. Next. Ito po ang ating pong mga rowing team po na nag-observe po ng ating pong mga antas Pasig ng River. Pasig River po. So kapag high tide po, yung tubig po instead of papunta po yan ng ng Manila Bay, nagkakaroon po ng visiting po, pahigop, papasok po ang tubig po natin. So yan po ay naging level po ng ating pong Pasig River. Next. So yung kanina naman po sa Baseco, Basura to? Opo. Basura na naman? Opo. Ito yung galing sa... Tapos pinatigil ko muna kasi malakas po Ah. yung kapapagalihin ko po. Pag nagkaroon ng dry time, saka na niya kunin. Ang linis-linis yan nung Webes. Opo. Kanina lang po umaga po yan. ito pong photo was taken 8:52 AM ngayon lang po. So, kasama po siya sa 9 AM reporting po namin sa Baseco.
Next. So, sa ngayon naman po, yung level po ng Baseco po ay pababa na rin naman po. Next. Ayun sa status po ng ating mga dam, 79.72 meters po ang ating Lamesa Dam. Nearing spilling level na po siya by 80.15 meters. So kapag umabot po ng 80.15 meters po yan, ay automatic. Wala pong gate kasi sa Lamesa Dam. So, spilling na po. Next. Si Angat Dam, si Ipo Dam po ang source po ni Angat. So sa ngayon po, 101.78 na po ang kanya pong level at 101 po ang normal water level. So kapag tumaas pa po yan, posible pong magbukas po ng gate yan si Ipo Dam at siya naman po magpupunta kay Angat. Next. Si Angat Dam po sa kasalukuyan ay 161 na po at actually kanina pong alas 8 nag-report po si Pag-asa, ito po ay 170 meters na po. So tumaas po ng 8 meters nito pong nakaraang 24 hours. So good news po yun pagdating po sa ating pong mga sa tubig po. Next. So sa kasalukuyan po ay nakataas po ang red alert status ng council at magpapatuloy po ito hanggang hindi po magbabalik po sa normal ng ating sitwasyon. Next. Yan, okay na po. Thank you. Okay. May kakailanganin kayo? Wala na kayong kakailanganin? Everything is in place? Yes, Andres. Yung sa, boss, yung pumping station sa Remedios, nagsineset up na namin ng mobile pump ng MDR. Isa lang daw yung tumatakbo? Yes, boss. Ano lang po portable lang. Naka-portable pump, sineset up na namin yung kanilang Pinadala po mobile natin pump. yung Pati po yung sa MMDA papunta. Tinawagan ko na po yung MMDA. Nagkaroon po ako ng mobile pump. Wala yung tubig sa top. Did you report to DPWH that yung pumping station nila hindi tumatakbo? Si NCR Director at si South Marina. Oh. Ano po, yung sa FAO, gumagana yung vertical pump nilang dalawa at isang mobile. Yung isa po under repair. Ano po sila ngayon, tinitingnan natin. Kasama po yung district engineer natin. Okay. Don't want to take much of your time. We focus on the job that ulitin ko lang, no? Lahat ng ospital at health center natin, high alert tayo. Continue providing hot meals to our clientels in our yung mga center natin. Evacuation center. And if it is needed all over the city, you make sure that we utilize under PO's leadership of all the sports complex on top of our regular evacuation area. Clearing of debris must be done whole day. No matter what, no matter how hard it is to clear debris in the middle of everything, but we must. We need to clear these things. These are the price that we have to pay when we are in government. Medyo mahirap talaga pag tayo'y taong gobyerno. I need extra dedication from each and every member. Okay. We must clear our streets. Please also make sure that we work side by side with Meralco as a city and as a partner so that maliwanag yung kalsada natin. The peace and order situation, high alert tayo sa lahat ng istasyon at DCP. So other than that, traffic enforcement, hospital, pagkain,
continuity of government, peace and order, and so on and so forth. And I need reporting by 6 p.m. tonight so that we can address whatever will come today in preparation for tomorrow again, the way we did it last night and the other night. Anong weather bukas? Tansya mo. Ano sabi ng mga makina? Base po sa ating po mga model, kahit pa paano po ay improving na po bukas. Okay, Pero then we monitor the weather, Cesar. Early on tonight, we can declare if there is no classes or classes we'll have classes tomorrow. Masyado nang naapektuhan pag-ieskwela ng mga bata. Ilang araw nang laging walang pasok, suspended. But the end of the day, life is life. Life is more important than anything else. But you coordinate, sir, with Christian and the RRMO so that we'll have a better outlook kung ano ang weather bukas. For the meantime, again, I would like to thank each and every one of you. Please extend my gratitude to your family and also to your team, no? To our DILG partner for coming here. Now it's time to work. It's 9 o'clock. We work now. Okay? Mag-iingat kayo, and God bless you all. Thank you.